Nakakuha ng malaking respeto si Cliff Hodge mula sa susunod nilang makakaharap sa EASL na Ryukyu Golden Kings. Minamanmanan nga raw ng Kings itong si Hodge kung paano pa ihintuin ang kanyang defensive style kasama na rin ang buong Meralco Bolts. Troy Rosario kaya pala ayaw pumirma sa Blackwater dahil nakukulangan daw sa sahod na inoffer nila. Ang offer ng Blackwater, 900,000 kada buwan, at ayon sa malalapit na kaibigan ni Troy, may natagpuan raw itong team ngayon. Hulaan nyo. Bago natin ipagpatuloy sa mga nais sumuporta na aking channel, click the red button and share. Isang karangalan para kay Cliff Hodge ang makakuha ng magandang remarks mula sa mga players ng Ryukyu Golden Kings. Sila kasi ang susunod na makakaharap ng Meralco Bolts ngayon darating na 2 linggo. Ang Ryukyu Golden Kings lang naman ang one of the best teams na may 6 na BJ League Conference titles at isang B-League title. And of course, ang Kings po ang nagkampiyon sa EASL taong 2018. And actually, ito rin ang former team ni Alan Durham. Tiyak ako na alam niya kung gaano ka-explosive ang team na to bilang one of the best shooting teams sa B-League. Ilan sa mga notable players dito ay sina Ryuichi Kishimoto, Keita Imamura, Viclo, Jack Cullen, of course ang sariling ate na si Carl Tamayo. Habang mainit naman sa kanilang mata itong ilang mga players ng Meralco Bolts na si Chris Newsome, Cliff Hodge at ang injured nilang rookie na si CJ Cancino. Lalong-lalo na po itong si Cliff Hodge na handang tawirin ng ilog at dagat para lang makapang-agaw. Nakikita din ng Kings na ito ang specialty ni Hodge, matibay sa poste, malakas sa power play, body shots, at siya lang yung player na walang kapaguran kung bumantay. Kahit itanong nyo pa yan kay Jeremy Lin kasi kahit siya, nahirapan ng todo sa kayod kalabaw na si Hodge. Ito ay sinabi niya pagkatapos ng laban ng Meralco sa Taiwan League ni Lin. Sa katunayan, pamilyar na rin sa kanila ang Meralco dahil nga dati na itong sumali. Ang nakalaban kasi nila dati ay San Miguel. Actually, ang Meralco din ang nakakuha ng first blood win dito sa EASL laban sa Macau Black Bears. Hindi naman naakalain ni Luigi Trillo na makakakuha ng panalo ang Meralco dahil sa totoo lang, down pa rin ang Meralco ngayon dahil sa sweep na nakuha nila sa PBA. Hindi daw sila nag-focus sa EASL. Tanging PBA daw ang kanilang focus at hindi alam ng Bolts kung paano lalabanan yan emotionally. Sa palagay ko, magandang match-up ang Ryukyu Golden Kings at Bolts. Explosive scorer laban sa isang defensive team. Ang match-up na to ay medyo matagal-tagal pa naman bago natin makita. Sa 23 or 24 na October na po magaganap ang labanang yan. Ayon kay Coach Nenad, handa na raw ang Meralco dahil nakakuha na sila ng kumpiyansa since nung nasa kanilang unang panalo ng EASL. Exciting at intense ang labanang ito Abangan po natin yan. Troy Rosario kaya pala ayaw pumirma sa Blackwater dahil sa umano maliit na inoper sa kanya. Ayon kay Boss Diosel Dusi na 900,000 na nga kada buwan ang inilatag nila sa kontrata pero still umatras pa rin si Troy. May ilang mga reports din na nagsabi na ang gusto daw ni Troy is at least 1.3 million kada buwan gaya ng natatanggap niya noon sa TNT. Bukod sa sahuran, gusto rin ni Troy na bumalik sa isang caliber team. May 3 teams po ang nagka-interest kay Troy. Pinakaunang lumapit po talaga ay TNT. Base sa insider ng Spin, sinabi ni Coach Shot na interesado daw talaga siya kay Troy at malapit daw sila na magkaibigan. Meron pa nga daw silang strong bond or communication. So para na rin niyang sinabi na babalik talaga si Troy dahil sa kanya. Kaya daw niya itong kumbinsihin. Abay, nagkakamali ka Coach Shot dahil si Troy hanggang ngayon ay may hindi malilimutang pangyayari na kung saan isa sa pagkakatrade sa kanya ang dahilan kung bakit galit na galit siya. May sakit ang kanyang anak noon, tapos sakto pa na pinakawalan siya. Sa palagay ko this time, hindi uubra ang pinagbabawal na teknik nila. Ayon sa mga kaibigan ni Troy na malapit sa kanya, mukhang Hinebra daw ang napili ni Troy. At totoo nga po na lumapit din ang Hinebra kay Troy, lalo na ngayon, nahirap sila sa big man at injured pa si Go. So parang may konting green light na tayo tungkol sa decision ni Troy. Kasi kahit ang Blackwater, alam na kung saan ang next destination niya. Panghuling team na interesado ay ang Converge. Walang problema yan kay boss na bilyonaryo pero hindi nga interesado si Troy. Gaya ng iba, gusto din ni Troy na mapabilang sa isang sikat na ball club at title contender pa. Sabi ko na sa inyo na hindi magtatagal si Troy sa Blackwater. Blackwater pa ba? Anyway, saan ba dapat pumasok si Troy na team?